So ngayon, nandito na tayo sa ating laptop. So ang una natin gagawin is pupunta tayo sa Facebook. So pagdating sa Facebook, kasi dun sa Facebook, dun tayo makakahanap ng mga kalimitan, magandang klase ng laptop na medyo mura lang. At higit sa lahat, medyo magandang klase. So sa Facebook, pupunta tayo dun sa Facebook Marketplace. Then, isearch natin yung laptop. Pasensya na kung medyo mabagal yung ating internet. So, normal lang dito sa atin sa Pilipinas, diba? So, dito, medyo na siyang malayo. Medyo malayong siya dito sa atin. Kasi nakikita nyo na Marikina, Cebu City. Naga City is okay sana, pero nasa 100 kilometers lang yan dito. Pero ang problema kasi sa Naga City is medyo nasa pandemic tayo ngayon. Hindi tayo makakapunta dyan kasi kailangan natin travel pa. So, para makabili ng laptop, dito lang tayo within Legazpi or Daraga area. So, dito sa 4,000, which is Samsung Netbook N150 Pink, ang titingnan nyo kasi pag sa pagbibili ng laptop, dapat ang yung RAM nya, kung sa online class nyo lang gagamitin is kahit yung 2GB RAM is okay na. Kagaya nito, 2GB RAM, 256 ROM. Ang galang kung may ROM is cellphone na. Pero sabihin natin, ito yung ROM nito is yung HDD o yung hard disk nya. 256 ROM, Intel Atom, dead bat. So ito yung kalimitang issue ng mga laptop natin ngayon is yung dead battery. Which is, ibig sabihin is gumagana lang siya pag nakasaksak sa kuryente. Pag sa online class at stable naman yung kuryente nyo, wala naman tayo masyadong magiging problema dyan. Okay naman kahit na dead bat siya, basta yung supply natin sa kuryente is stable. Kasi pag sinabi natin siyang dead bat, pag walang kuryente, patay din yung laptop. Which is, yun yung kalimitan na kakasira ng ating hard disk. Pag namamatay yung kuryente, patay din yung laptop, nasisira siya. So 2GB ROM, 2GB RAM in 256 ROM. At sila yung ganitong spec ay pwede na as long as Windows 7 siya. Nakikita nyo dito, Windows 7 yan. Yung logo dyan, Windows 7 yan. Kasi yung picture dito is ito. Mga Windows 7 yan, Windows 7 OS. Sa 2GB ROM, as long as 32-bit siya, is okay na siyang gamitin sa online class. Pwede ka na dyan mag-Word, pwede ka na mag-search sa Google, sa internet. Hindi na masyadong mabagal. So, para sa akin, itong ganitong klaseng netbook actually, is pwede na siya pang online class. Kung masyadong tight yung budget nyo, okay na siya. Hindi na siya masyadong masakit sa ulo. Kasi ganito, nakikita nyo is medyo mura na yan. So, hindi na siya masyadong masakit sa bulsa. So, second na, ito naman is 4,500. Parang same din siya, 2GB RAM and 500GB yung HDD niya. Ang problema nito is ang naka-install sa kanya, kung makikita nyo yan, it's either Windows 10 or Windows 8. Ang problema kasi pag naka 2GB RAM ka, mas maganda pag Windows 7 ka lang at dapat 32-bit lang. Kasi pag nag-install ka, pwede ka mag-install ng Windows 10 or Windows 8. Pero pag yan ang install mo, automatically, kahit wala kang application na pinapaandar dyan, mabagal talaga siya. Kahit mag-open ka lang Microsoft Word, is mabagal siya. Kasi nga, yung 2GB RAM is recommended siya sa mga Windows 7 na 32-bit. Kaya ito, para sa akin, pwede din to, pero mas maganda kung papalitan nyo ng Windows 7 na 32-bit na lang para magamit yung medyo smooth kaysa ganito. Ito naman, I think it's 5,000 at 5 pesos. Walang masyadong spec, pero parang netbook siya.
And base dito sa picture, makikita nyo may keyboard siya. So, automatically, iisipin natin na baka sira na yung keyboard niya. So, ito, kung gusto nyo, kung wala talaga kayong pera, pwede na to. Pwede na pagtsagaan. So, ganitong klase, parang laptop siya. Tapos, may dala-dala kang keyboard once na gagamitin mo siya. So, ito, pwede na din. Pero, mas maganda kasi pag walang external keyboard. Kasi pag dadalhin nyo sa labas, ang papangit naman kung may dala-dala pa yung keyboard, diba? Then, ito naman is 3,500. Medyo damage na. Sa tingin ko medyo damage na talaga siya. Issue, no charger, tsaka sira ang keyboard. Pag ganito yung laptop, pag yun nabilhin, masisira lang o sasakit lang yung utak niya. Imagine netbook, good for online class. O sabi dito, good for online class daw. Dapat kasi pag nagbebenta sila ng laptop, ang pinaka-importante dyan is na pinapakita nila yung specification para yung marunong tumingin is alam nila kung magandang klase siya o hindi na. So, machine, preferably Windows 7. So, ito yung specification niya. 2GB RAM, Windows 7 32-bit, pero yung starter, okay na din. Pero kung papipiliin ako, yung una tapos ito, mas pipiliin ko yung unang pinili ko kanina. Ito naman is 4,000. Base sa itsura, makikita nyo yung pinaka old model talaga siya kasi yung touchpad na is pabilog. Kasi nga e-machine, Panasonic pa masyadong matagal na talaga siya. Used. Tignan natin yung spec. Preferably Windows 7 to. Pero yung mga mamiyak yung baby ko. Wait lang, stop lang natin.